God's work in us. How about you? Sa Book of Philippians, chapter 2, verse 12 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God's which worketh in you, both to will and to do of His good pleasures." Actually, hindi, nung sinabi ni Pastor na ako magpe-preach, and then nabanggit niya yung last Wednesday. Medyo late kami nung Wednesday, pero nakaabot kami sa preaching. At yun yung message ay medyo talagang napapaisip din ako kung saan part na ba ako sa level ng buhay bilang Kristiyano. Kasi kung natandaan natin, yung lesson, yung preaching last Wednesday, mayroong level. May level na kung saan ka na ba. Kung nasa level 3 ka ba, di ba, self-centered, and then level 2 o class 2, ang tinitingnan ko yung pwedeng sabihin pako ka ba na pag babaon ka lang pagka pinukpok or nandyan ang pastor, nagiging active ka. And then first one is yung led by the Holy Spirit. Ngayon, may mga, kasi minsan pagka mag-isa ka lang, lalo na pag nung last time na medyo matagal ako sa Cebu, sa Davao, may mga time na pagka sa kwarto ka lang, may naiisip ka, may nababasa kang verse. And then, meron kang gustong sabihin, may gusto kang i-share. Yun lang, minsan hindi nasusulat, kaya nakakalimutan din. Kaya minsan may dala-dala lagi akong notebook. Kasi minsan pagka naghihintay, lalo na kung stranded, lalo yung pauwi ako, almost 1 hour na delay yung flight. Minsan may sasagi, may nababasang verse, and then meron ka nang gustong sabihin daw. At salamat sa Panginoon dahil may mga bagay ganung pangyayari sa buhay ko na before hindi ko maintindihan ang scripture, pero ngayon may mga bagay na nakakapag-exhort sa ating scriptures. Yun nga, sabi natin kanina. Siguro last Wednesday, katulad, aminin ko, nagkaroon din ako ng convicted ako dun sa part. Pwede kong sabihin na sa third or sa second, pero pwede ko rin sabihin second ako. Maybe in the middle of 1 or 2, pwede rin ganon. Kasi ako lang yung makakapagsabi, kasi minsan kikita rin naman natin kung paano ang improvement. Pero kung i-assess natin yung buhay, malaki talaga pagbabago before and ngayon. And meron namang nakakapagsabi, lalo na yung mga mahal ko sa buhay, mga kapatid. And then may mga desire lang tayo na yung gusto natin na minsan hindi natin na-achieve. Yun yung natin nakikita. Medyo nakakaroon tayo ng down, Pero kung titingnan natin yung before, yung kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo, makikita mo kung gaano ka faithful ang Panginoon, kung paano kumilos sa buhay mo. And then makikita mo kung paano nagkakaroon ng mercy every morning. At yun nga, dapat every morning meron tayong laging nakikitang blessing sa Panginoon, at yun kakount natin, bibilangin lagi natin. Sa gabing ito, mayroong isang question lang akong pwedeng tingnan natin kung if God already saved us, what should be happening in our lives now? Dun sa verse natin, sa text, mag-start tayo dun sa 13. God is the one working in us. Alam naman natin yun.
for it God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Everything in salvation begins with God's work. No? Siya ang simula. No? Kaya nga, mayroong dalawang God's work in us in two ways. No? God's work in our will. He changed our desire. Before salvation, alam naman natin na we love sin. No? Kaya nga, part ng being believer o Christian ay i-maintain natin yung testimony natin. Kaya nga, thankful tayo, no, mayroong church, pastor, mayroong tayong testimony of salvation natin, nagkaharap tayo, para ma-recall natin kung paano tayo nagkaroon ng changes from dark to light. Ano? Kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Kasi before, we love sin. And then we followed our own ways. May mga pangarap tayo dati, no? May gusto tayong marating, gusto ko ng ano yun, yung BMW na 1,000cc. No? Kaso na pangasawa ko si Mrs. ayaw na, kaya hindi na pwede. Pero yun ang desire ko before. No? And then, mga sasakyan na mga ganda. Mas lalo yung vintage car na refurbish. Yan ang gustong-gusto ko kasi minsan makikita niyo ako sa Mindoro noon, may Discovery Channel pa eh. Yun lagi akong pinapanood. Kasi may time pa nga na gusto kong mag-apply doon sa US na nagre-refurbish nung vintage car. Pero hindi pa pwede. Yun yung mga desire natin, pero tingnan natin kung kalooban talaga ng Panginoon yun. No? But when God generates us, He gave us new desire. Ito yung, we begin to desire holiness. Desire to obey God and feel conviction for sin. Desire to holiness. Minsan, nakakapagsalita tayo ng gusto natin. No? Pero minsan hindi natutupad. May desire ako before, sinasabi ko nga dito last time, hindi ko makalimutan. Pag nag-graduate si Marian, pero pwede na siguro. Pero parang hindi pa rin eh. Pero by grace talaga ng Panginoon. And let us see kung anong kalooban ng Panginoon. Pero yung desire natin, makikita talaga na nagbago. Binago ng Diyos. Yung ating puso. And then pangalawa, God works in our action. God not only gives the desire to obey. He also gives the power to obey. Ito yung minsan pag may nakakausap ako, lalo na nung after ko makauwi galing Riyadh, siyempre puno-puno ng teaching, ng doctrine of sovereign grace. Pag uwi mo, galing doon, pagdating mo doon, yung old church mo, losing salvation. Kaya, parang sinasabi, may class na, hindi pwede yan, pero parang kang robot na kinokontrol ng Panginoon. Kaya, isa sa mga bagay, kaya rin na-form itong preaching, gusto ko ring makita ano ba yung sovereign grace ng Panginoon and then responsibility of the human. Pero dito sa atin, tingnan din natin ano ba yung responsibility natin bilang believers. Obey, hindi power to obey. Paano ba natin hindi siya kinokontrol ng Panginoon hindi tayo kinokontrol na parang robot. Binigyan tayo ng kapangyarihan to obey. Parang hindi mahirap ipaliwanag, pero isang iglap na nangyari
na after mo ma-regenerate, nandun lahat, magkakaroon ka na ng faith, makikilala mo ang Panginoon, and then, kasunod na yung pag-obey doon. Wala nang pag-alinlangan. No? And then, ang isa pang nangyari sa akin, alam nyo, yung tiwala, yung trust sa Panginoon. Kasi, kung hindi ako nagtitiwala sa Panginoon, hindi ko siya matatanggap as sovereign. Yung Panginoon. Kaya yun lang yung isa na ano man yung gagawin ng Panginoon, lahat tama. Mali man sa akin, hindi man injustice man sa paningin ko, pag yan ay kalooban ng Panginoon, tama yan, justice yan, tama yan lahat. Yun yung trust ko na kaya ako natatanggap na ang Panginoon ay sovereign. He also gives the power to obey, and then even our spiritual growth is enabled by God. Kaya nga yung spiritual growth natin ay assisted din. O kumbaga, ang Panginoon pa rin ang may kilos. This is why salvation is not human achievement, but God works in us. Yan. Yung itong text natin na ito, ay isa pa sa nakita ko dito, ay itong sinasabi ni Paul ay para ito sa mga saved, sa mga believer. Kasi kung titingnan natin, doon sa verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya kung nung una, kung titingnan ko to parang kung basta mo lang titingnan, mapupunta ka doon sa salvation by work. Pero kung titingnan mo siya, hindi niya sinabi na work for your salvation. Work out your own salvation, ibig sabihin, meron ka ng salvation. Yun yung sinasabi dito. Kaya, God already worked in our salvation. No? Naranasan mo na, ito ay para sa mga tao na naranasan niya na yung regeneration. No? Naranasan niya na yung quickening, no? Who were dead in trespasses and sin before. No? God gave us spiritual life. Yan. Nakatanggap ng spiritual life. Yung sinasabing born again, naranasan niya yon. And then, isa pa, yung justification, yung na-justify na siya, alam niyang our sin are forgiven. Ikaw na tao, alam mo dapat na ikaw ay napatawad na. We are declared righteous before God through Christ. Our sin is forgiven through Christ. Yun yung justified. And then, the next is God's will. Yung God's will for believers. Di ba, tanong kanina, may save ka na, salvation. May salvation ka na, sasabihin mo, save ka na ba? May nagtanong. Sasabihin mo, oo, save na ako. Eh ngayon, tinatamasa mo na yung salvation. Ano na naman ngayon ang iyong ginagawa? Anong buhay meron ka ngayon? At ito lang mga kapatid, God's will for believers, ang gusto ng Panginoon sa atin ay sanctification. Not primarily wealth. Yung career, yung success, yung personal dreams, hindi yan yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay sanctification. God's will for believer is that they become increasingly separated from sin and devoted to Him. Yung sanctification kasi ay yan yung pagsiseparate doon sa dati mong gawa. Tinitingnan ko nga siya na para kang, di ba, sabihin natin, meron tayong dating ginagawa. No? At ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ay sinful. At kapag nagkaroon ka na ng salvation, then next ka na sa sanctification.
Yung sanctification ay para kang isang magnet or isang bag. Halimbawa, itong right ko, yung dati mong gawa, lumalayo ka doon. No? Nilalayo ka ng Diyos doon sa dati mong ginagawa, sa kasalanan. Ano? Salvation does not end with forgiveness. God's purpose is that believers become holy. No? Yan yun ay sa 1 Thessalonians 4:3. The will of God, for this is the will of God, even your sanctifications. No? Sanctification means separating from sin. At itong pinakang importante, becoming more like Christ. Hindi man natin kayang abutin kung ano talaga si Kristo kasi hindi naman natin talaga kaya kasi holy siya. Pero pinapakita sa scripture, lalong-lalo na dun sa text natin, sa Philippians 5:11, pinapakita dun yung humility ni Jesus Christ. Tinuturo din, pinapakita din ni Paul na maging ganun din tayo. No? I-achieve din natin na maging katulad tayo ni Kristo. No? This process continues throughout the Christian life. Kaya yung kanina, tinatanong ko sila, medyo kami mag-pamilya. And then sabi ko, hanggang kailan ba yung sanctification? Diba? Regeneration, justification, yun na yung part ng yung salvation na. And then sanctification, kailan matatapos? Kaya sinasabi, throughout the Christian life. Ayun. And then, makikita ko yan. Ang observation ko, yung sanctification pwedeng on and off. Pwedeng bababa, tataas. No? Depende yan sa yung responsibility natin. Our responsibility, work out your salvations. No? Now comes our responsibility. Work out your own salvations with fear and trembling. This does not mean working for salvations. It means living our salvations God's already gave. No? The true believer will fight against sin, repent when false, pursue holiness, and grow spiritually. Kaya makikita natin sa isang congregation dito sa ating church, merong kababaptize pa lang. After a month, very active na. Iba na yung kanyang pagsasalita. Nakakatayo na agad dito. Meron na agad siyang mabilis na spiritual growth. Kasi, alam niyo, meron kasing response siya. Mas mataas kasi yung response niya, yung sa responsibility niya, yung pag-work, yung kanyang work. 'Di ba? Pagka ang work, kailangan merong output. 'Di ba? Halimbawa, pagka tulad kami sa aming trabaho, pag sinabi mong, pag pinindot mo yung machine na sabihin mong meron ka rin dalawang option. Running, tatakbo siya ng dire-diretso. Meron ding option na in-sync, yung kung hanggang kailan lang yung, may time lang ng pag-ikot ng makina. Kaya minsan, pag may tumatawag, sir, hindi tumatakbo yung makina. Pindutin mo yung ganito, yung run, hindi siya tumatakbo. Ibig sabihin, walang work. No? Ganun din tayo. Pagka tayo, kailangan din, responsibilidad din natin na i-work out yung ating salvation, yung ating testimony. Ipakita natin, sasabihin mo, ikaw ba'y na kay Kristo? Pag sinabi mo, oo, na kay Kristo ko, kumikilos ka ba ng naayon sa kalooban na ating Panginoong Jesucristo? Or kumikilos ka ba ng katulad ni Kristo? Yung salvation mo, kasi unang-una, pagka nagkaroon ka ng salvation, unang-una, ang una kong ginawa, kinilala ko muna ang Panginoon. Sino pa talaga ang Diyos?
Alam niyo sa Riyadh, nung Bible Institute, nung ang lesson ni Pastor ay attributes of God, nag-aaral ako doon. Kasi doon ko makikilala kung ano ang Diyos. Paano ko ma-share ang Panginoong Diyos kung hindi ko siya kilala? Paano ko ma-share si Jesus Christ kung hindi ko siya kilala? Isang bagay din yun na workout, yun yung gagawin mo. No? Bilang isang Kristiyano, bilang isang believer, o bilang sinasabi mong save ka. Kasi kung sasabihin mong save ka, tapos hindi mo naman kinikilala ang Panginoong Jesucristo, sasabihin po kung na ikaw ay kay Kristo, tapos hindi mo siya kayang i-share, hindi mo siya kayang ipaglaban, no? Ano yung ginagawa mo? Di ba? Posible na ikaw ay saved, pero anong level yung iyong spiritual growth? No? Nasa mababang level ka. Isa sa responsibility natin ay mag-response dun sa gusto ng ating Panginoon. Sanctification, di ba? Kapag ako kung tama yung formula based dun sa pag-aaral ko, no? Yung God's work plus work of the believer equals to purity, to holiness. Papunta yun sa holiness, sa purity. No. Yun yung isang proseso na dapat mangyari sa atin sa ngayon. Na dapat natin tinitingnan yung sarili natin kung tayo pa'y lumalago sa ating buhay bilang Kristiyano. Evidence that God is working in you. Unang-una, tanungin natin ang sarili natin. Is God works visible in your life? Nakikita mo ba kung kumikilos ang Panginoon? No? Alam nyo, itong last week, kung magko-complain ako sa pangyayari natin, parang gusto ko mag-post sa Facebook, lalo na si Kuya nag-post na masyadong exaggerated yung issue dun sa fuel, no? Dahil dun sa war lang, ano. Minsan iba, maraming makita tayo, ano. Pero nagpapanik agad. Magkakarga na ng diesel. Kasi bukas tataas ng 17 pesos yung diesel. Tapos yung fuel gasoline station natin sasabihin na walang diesel. Tapos kinabukasan meron. Overnight nag-deliver agad. Di ba? Kung titingnan natin parang nakakaloko, parang nakakasama ng loob. Siguro nung before baka magsisigaw ako sa Facebook ng mga bagay na political na issue, ano? Pero ngayon hindi na apektado 'yan sa atin. Kasi kung anong kalooban ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. Kahit pa mag 100 pa yung diesel na 'yan, ipoprovide ng Panginoon ng pang-diesel natin. No? At 'yan ay hindi na mapigilan dahil ang mahalaga ay ang hindi maapektuhan ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating testimony sa Panginoon sa mga bagay na yan. Kaya, isa sa mga bagay sa atin sa message na ito ay lagi nating tingnan kung ano yung kalooban ng Panginoon. Lalong-lalo na ngayon, kaya nakita ko yung message natin na ang God's work, and then nilagyan ko ng God's sovereignty pala, and then believers' responsibility. Kasi minsan, yung responsibility natin bilang believer ay natatabunan. Ibig ko sabihin natatabunan ng buhay na meron tayo sa panahon nito, sa mundong ito. Tulad na lang yan, mag-aalala tayo kasi tumaas ng diesel, didagdag na expenses na naman, tataas yung bigas, no? Tataas lahat.
ay isa sa mga bagay yan na nakakapag hindrance doon sa responsibility natin bilang isang believer. At napabayaan natin. Una-una, isa lang. Tulad ko, ang hirap mag-schedule, mag-adjust. Hirap na ako mag-schedule sa mga client ko. Bibigyan pa ako ni pastor ng assignment para mag-preaching. Mag-aaral pa ako. Di ba? Magko-complain ako, pero hindi. Ako ay pinipray ko, Lord, thank you. Kahit sa ganung busy, pinapaalanan mo ko na meron pa rin akong responsibility bilang isang believer, isang anak mo, na kailangan kong mag-grow, mag-improve. Kasi naranasan ko na yun. Before, I grow. No? Before, marami akong verses na sa ulo na marami akong nare-recite before. Ang Bible, Old Testament, yung UMYF ako, yung youth fellowship ng Methodist. Sa ulo ko yan, from Genesis to Malakay. And then yung New Testament. Pag Bible drill, mabilis din maghanap ng verse. Pero ngayon, nahihirapan na ako maghanap. Kasi, hindi naiiwanan mo yung responsibility mo eh. Yun yung work natin na gagawin. No? Isang bagay yun na pagka gusto mong maging well-versed ka, responsibility mo na mag-aral ng salita ng Panginoon. And then, yun yung magsisimula, yung level, kung anong level ka na sa Christian life mo. And then, makikita mo, kaya mo na mag-share. Kaya mo na mag-deliver kung anong gusto mong ibigay na mensahe based on sa scripture. No? Kaya, isa sa titingnan natin, yung sarili natin, kung natutugunan ba natin yung responsibilidad. No? Yan, isa pa, na evidence God's work in you. No? The difference, tingnan natin, the difference between false Christians and true one is false Christian comfortable in sin. True Christians struggle against sin. Makikita natin yan kasi pagka comfortable sa kasalanan mo, hindi mo maiiwan yan. Diba? Ngayon, questionable yung pagiging Kristiyano mo. Questionable kung ikaw ba'y totoong Kristiyano. Pero kung ikaw Kristiyano, pag nakagawa ka ng kamalian, no, at nakita mo yan, kailangan mong ihingi ng tawad sa Panginoon. No? At medyo hindi ka makatulog. At medyo masakit sa puso mo na bakit mo nagawa yon. Lalong na kung talagang immoral yung kasalanan na gawa mo. Pero kung hindi mo tinatanggap na kasalanan yon, ay medyo magkaroon ka ng question sa sarili mo. Hindi ako nag-question sa iyo, pero ikaw na nakakita, question mo kung bakit ka masaya pa dyan sa pamumuhay na dapat ay tinalikuran mo na. Kaya mahalaga sa atin, isa pa sa mga responsibilidad natin, ay tingnan natin yung ating sarili. Kung tayo ba ay nandun pa sa kasalanan nating ginagawa. Lalong-lalo na kung before na ikaw na save, ay lulong na lulong ka dun sa ginagawa mong kasalanan. Hindi naman, okay, may time na 100% tatalikod talaga doon. No? Pero meron talagang time na matitempt ka talaga, gagamitin yung bagay na yun ng kaway para ikaw ay hilahin. No? Para bumalik ka doon. Kaya nga ang sabi ko doon sa sanctification, parang isang step siya na palayo doon sa dati mong gawi. No? Papunta ka doon sa holiness, sa pure. No? Pureness ng iyong buhay bilang isang Kristiyano. No? If God has already regenerated you
justified you, and then began sanctifying you, then the question, yung tanong natin ngayon ay, how are you respond to God's work in your life? Are you growing spiritually, fighting sin, becoming more like Christ? No. Yung isang bagay lang na hamon sa atin, idugtong natin doon sa last preaching. Kung nakita natin na nasa part ng level na 3 ka or class 3 ka, tingnan mo kung bakit. No. Isang bagay yon na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon dahil nakita mo kung anong status ka meron, kung nasaang level ka. Para i-work out mo para ikaw ay magkaroon ka ng second level. Diba? No? Nung maliit pa ako, nung nauso yung family computer, yan, Super Mario Brother ang paborito kong laruin. Naglaro yan si Kuya. Hindi ko alam kung paano ilaro. Pinag-aralan ko muna. Diba? Na-addict ako dun sa laro na yon. Hanggang sa ang level 1, marami kang diskarte, marami kang gagawin na strategy para mapatay mo yung dragon at masave mo yung princess. And then next level ka. Sana ganun din tayo, no? Alam na natin yung level natin at dahil nakita mo kung anong level ka na, class 3 ka ba o class 2, level 3 ka ba, alam mo kung paano ka pupunta sa level 2. Kasi merong humahad lang para ikaw ay pumunta sa level 2. Kailangan mong supilin yon. Kailangan mong i-work out yung mga bagay na yon para ikaw ay magkapunta sa next level. Pero kung pwede ka nang mag-shortcut from 3 to 1, it's better. No? Pero lagi nating panalangin sa Panginoon sapagkat ang gabay ng Panginoon ay laging dapat na sa atin. No? Grace ng Panginoon. Sa lahat ng ginagawa natin ay laging kapurihan ng Panginoon. No? Kasi pagka hinaluan natin ng pansarili yan, baka yung graph mo sa sanctification baka bumaba ulit. No? Mas maganda sana kung DC signal tayo. Yung pagtaas niya, dire-diretso. Alam niyo ba yun? Sa electrical, may dalawang klase ng current. No? May alternating and then may DC. Ang alternating, yan, yung kuryente natin, yung 220, alternating current yan. Kaya baba taas yan. Tingnan natin, kung baba taas ba yung pamumuhay bilang isang Kristiyano, on and off ka ba? Sana magkaroon tayo ng desire na pataas pa yung graph natin. No? Mas abutin natin from 0 to 100% yung ating goal. Ano? Kaya isang bagay na isa pang tingnan ay yung are you still living like your old self? Ano? Mas lalo na ngayon. No? Isa pang bagay na gusto kong hindi ko na ano sa outline. Naalala ko lang yung post ni Pastor na yung hindi nagmamahal sa brethren ay save ba? Ano? Isa rin sa responsibility natin bilang brethren, kailangan mahal din natin ang bawat isa. Ibig sabihin na mahal natin bawat isa, magkaroon tayo ng patience. No? Magkaroon tayo ng, hindi tayo pare-pareho eh. Sabi ko nga, dun sa mga yung bagong kinasal, bagong mag-asawa, diyan magsisimula yung trahedya ng buhay mo. Kasi makikilala mo na kung sino yung asawa mo. No? Pagising sa umaga, kilala mo na, alam mo na kung anong itsura niya. Kasi pag nagde-date kayo, ayos na ayos yan, may make-up. Hindi mo alam kung anong itsura niyan pagising sa umaga eh. Diba? Doon mo na makikita, doon na yung may pagbabago. Kaya yung adjustment ng mag-asawa ay continuous. Pero meron talagang struggle yan, 2 years to 3 years. Kaya tayo, kino-compare ko yung bawat member sa church. Na parang gano'n, no? Matuto tayong tanggapin yung ating mga kapatid
No? Kung anong merong pag-ugali sila. No? At yan naman ay meron namang pagbabago yan. Meron namang part ng sanctification nga. Ano? Meron yang pagbabago na makikita tayo in the long run na tayo lumalago sa ating Panginoong Jesucristo. Ang isa pa kasi sa ating group, lalong-lalo na lahat ng grupo naman, lalo na nung naging coordinator ako ng cooperative tsaka association, ang mahirap talaga yung salita ng bawat member. Mayroong isang member na masakit magsalita sa leader, merong ganon. Hindi mawala yan sa grupo kasi nasa corruptible body tayo eh. Meron tayong biglaan lang nasasabihin. No? At give and take, kumbaga bawat isa, kung sino may naka-receive, ay kung kaya mong ipalampas lang muna, okay lang. Kung medyo masakit, edi punta tayo sa kung sino yung pwede nating hingian ng tulong. Meron namang solusyon na binibigyan nating scripture. Pero may mga bagay tayong pwede namang ipalampas. Ipalampasin na natin and then pagpatuloy natin yung pagmamahal natin sa bawat isa. Hindi naman lahat na perfecto na kaya natin lahat eh. Di ba? Pero ang isa lang ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo sa church ay matindi. Kahit buhay niya, binigay niya. Kaya ba natin na ganun yung pagmamahal natin sa bawat isa? Kahit buhay mo, ibigay mo. Ano? Yun na lang doon sa very very inspiring yung salita ni Paul dito sa verse 12. Wherefore, my beloved. Sabi ko nga, kaya ko bang tawagin my beloved James? Di ba? Yun yung isa na ganun katindi yung pagmamahal ni Paul doon sa mga believers sa Philippi. No. Na isa rin sa mga responsibility natin yung pagmamahal natin sa bawat isa. And then, yung next, yung obey. Obey, sabi niya, natutuwa si Paul kasi yung church sa Philippi ay sumusunod kahit na wala siya doon kung wala yung presensya niya. Sinusunod yung yung turo niya, yung doktrina niya, no, na tinuturo. Yun yung isa sa responsibilidad din natin bilang isang believer. Ngayon, for those who truly belong to Christ, there is a great hope. No? Yan, minsan kung na-conviction tayo dun sa last preaching, last Wednesday, may hope pa rin tayo. Yun nga. Makikita natin. No? After nga nun, meron na akong iniisip, ano bang pwede kong gawin para mag-next level naman. Di ba? Trinay kong magbasa ng Bible from yung una, Genesis to Hindi ko magawa eh. Trinay kong sauluhin yung Romans 8 hanggang 2 verse lang ako. Tapos, after 1 week, nakalimutan ko na naman yung first verse. Tinatawanan tuloy ako ng anak ko. Diba? Nung nasa Davao ako, nasa ulo ko na yung 4 na verse. Pag uwi ko, pagdating dito, nakalimutan ko na naman. No? Naiwan dun sa Davao. No? Pero, alam nyo, pagka binabasa ko, meron talagang teaching na nabubuo. Merong nakikita akong parang doctrine dun sa bawat verses na sa akin, nasusulat ko naman. And then, minsan, gusto ko siyang i-apply, pero minsan hindi naman tama dun sa context. No? Pero purihin ang Panginoon dahil sa mga bagay na yan ay possible, magagamit yan. Hindi natin alam. Ang Panginoon ang nakakaalam yan. Minsan kasi, bigla na lang naalala mo yung isang verse na para gagamitin mo sa pag-share ng salita ng Panginoon. No?
God will finish His work in His people. No, tanda natin yan. But the question for each of us, God is working in His people. How about you? Yan. Ano ba yung ginagawa natin? No. Alam natin, possible, magkikita-kita tayo sa end. No? Pero, hoping at sana na may desire din tayo na ng level, no? Yung led by the Holy Spirit na hindi na natin kayang pigilan pang gawin yung bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano? At saka dito po sa pag-aaral ko sa preaching nito, kung titingnan natin, itong bagay nito ay isa rin na dapat nating tingnan. Una, debunk nito yung Arminianism. No? Dahil work out your salvation. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang Diyos, ang kumikilos para sa salvation natin. Siya ang nag-start, hindi by works. And then ang isa pa ay yung hyper-Calvinism. Ano? Hindi ibig sabihin, pag save ka na, wala ka nang gagawin. You know? Ibig sabihin, dapat diinan natin ng gusto yung work out your salvation. Gawin mo kung ano yung salvation meron ka. Ano? Ang pinakang maganda dyan, i-share mo kung anong merong salvation ka. And then, makikita mo yung improvement, yung growth mo, yung spiritual growth mo, mamamalayan mo na lang na nandun ka na pala sa level 1.